O ito, yung sinasabi ko kanina diyan sa ano sa Abante. O ito, sinagot ni Inday Sara kasi nabanggit niya. Mamaya i-play natin tong video ni Inday Sara nagsalita siya. Ganda naman sasabihin niya. Pumutok na naman ang ulo, ulo ni ni Impactang Claire Castro eh. Maria Barola diyan sa Amerika. Salamat sa iyo, mabuhay ka sana. Sana ay mabuhay kang hanggang gusto mo at umunlad ang buhay mo lalo. Alam ko maunlad ka na, pero sana mas umunlad ka pa para mas makatulong ka pa sa channel natin. O ito, sagutin ni Inday Sara yung 5,000 gunman. Sinabi kasi dito ni Inday Sara na sa Pilipinas sobrang mura na ng buhay. Meron kang pwedeng kunin ng 5,000 para ipapatay kung sinong gusto mong ipapatay. Grabe dito eh. Makikita mo nga, di ba? Rider, hinatid mo na. Putang ina, papatayin ka pa, kukunin lang yung motor. Pwede naman siguro tutukan mo. Boss, kukunin ko tong motor mo ha. Ayaw kitang patahin. Gusto lang kita hold upin. Pwede naman ganun, pero grabe ngayon, mamamatay tao na yung lahat ng mga hold upper ngayon. Nakita nyo yung huling mga driver pinagpapapatay, kawawa dati, ang hino-hold up, yung mga pasahero ngayon, ang nang-hold up, pasahero na. Ganun nakahirap ang bayang Pilipinas. So, ang sinasabi dito ni Inday Sara, wala nang kontrol talaga ang gobyerno patungkol sa mga mamamatay tao. O, di ba? Natatandaan ninyo na may crackdown si Bongbong Marcos sa Bengbeng, Baril, loose firearms. Meron daw siyang crackdown. So, ang daming checkpoint noon dahil may crackdown sila sa loose firearms. Ano nangyari na noon? Ano nangyari doon sa crackdown ng loose firearms? Wala. Ang daming mga hold-upper ngayon, putya di baril, ang gaganda pa ng mga baril. Ganyan na nangyayari sa bayang Pilipinas. So, ang estado ng bayang Pilipinas, ipinapaliwanag lang ni Inday Sara na sa Pilipinas ngayon, may 5,000 ka, pwede ka nang kumuha ng papatay sa kaaway mo sa halagang 5,000. As in, ganun na lang ang buhay ng mga Pilipino ngayon. Alam niyo yung ibig niyang sabihin doon? Hindi niya ibig sabihin na marami siyang kilala ng mga hitman. Ang ibig niyang sabihin, sa hirap ng buhay ng mga Pilipino, kapit sa patalim ng mga Pilipino, sa ganun kaliit na halaga, papatay na ang mga Pilipino sa sobrang hirap. Kasi kung halimbawa ako hitman, para may patayin ako, at least 1,000,000, bayaran mo ako. Babayaran mo ako 1,000,000. O, syempre, paplanuhin ko yan and all. O, baka makulong pa ako dyan. Sa sobrang hirap ng buhay ngayon, mga bossing, ang taas na ng kompetisyon ng mga hitman. Oo, maniwala ka. Nagbabagsak na ng presyo mga hitman sa Pilipinas dahil ang dami na nilang kaagaw. Dati ang mga hitman, halimbawa 10 lang sa buong Luzon. Yang 10 hitman na yan, sila lang talaga. Pero ngayon, putya, ang dami na nilang karibal. O, ang dami na nilang karibal sa negosyo. Tanginang yan, tapos bagsak presyo, kumbaga sa tato, di ba? O, pag nagpatato ka, mahal kasi magpatato eh. O, di syempre, babayad ka. Ang isang tato, yung mga ganito kalaki, 20,000. O, magaling ka man magtato. Pucha yan, yung kalaban mong tattoo artist, yung ganong kalaki, binigay ng 5K. May magpapatato pa sa'yo? Wala na. Doon na lang pupunta sa mas mura. O, gets ninyo? So noon, mahal ang binabayad sa mga hitman. Ngayon, dahil sa dami ng kompetensya nila, bagsak presyo na at sa dami ng mga kriminal ngayon, sa hirap ng buhay ng mga Pilipino, kahit hindi naman mamamatay tao, pumapatay na ng tao para lang magkapera. Ganon ang ibig sabihin nito ni Inday Sara. Hindi siya literal na mayroon akong mga kilala na mga hitman na pwede kong ipapatay kahit sino. Hindi yun ganun. Ang ibig sabihin nung sinasabi niya is estado ng Pilipinas na 5,000 na lang, pwede mo nang yan. Sa 5,000 na utang, pwede ka nang mamatay. Maniwala ka. May utang na 5,000 sa tropa mo, tapos siningil ka, sabihin sa'yo, pre, singilin ko na yung utang ko. Yung utang mo sa akin, 5,000, kailangan ko lang ng pera. Sabihin nun, ka ba? Para ka namang others, singil ka pa ng singil. Nakita mo na nga, kaya nga ako nangutang sa'yo kasi wala akong pera eh. Tapos sisingilin mo pa ako. O, edi sana kung may pera ako, hindi sana ako nangutang sa'yo. Magkakapikunan kayo ngayon, putang ina, mababaril mo yung tropa mo. Ay, may utang sa'yo na 5,000. Ganun ang ibig sabihin ni Inday Sara. Tangina ng hina ng mga kukote ninyo, ginagawa ninyo literal. Mga tanga. Sa hirap ng buhay ng mga Pilipino ngayon dahil dito sa administrasyon na ito, sa taas ng presyo ng bilihin, walang trabaho, kapit sa patalim na lahat na hold-upper. Nagko-convert na mga Pilipino eh. Sabi ko sa inyo, yung mga gagawa nga ng kasalanan, magdadasal pa. Nakita nyo yung isang kumalat sa social media, bago siya mang-hold up, nag-sign of the cross pa siya, tapos nagdasal siya, ganun. Pagkatapos niya magdasal, kinuha niya na yung kanyang kutsilyo, nanutok na siya. Nang hold up na siya ng tao. Imagine, mga relihiyoso na nang hold up ngayon. Isang dahilan din yung mga manyakis daw ng mga pare. Sabi nito ni Putragis, paano? Ginagawang santo yung mga kriminal ngayon. Mga drug pusher, ginagawang santo. Putang ina niya, ipinagtatanggol nitong mga tarantadong mga abnormal na mga pare na ito. O kaya ayan, pumalag si Inday Sara kasi nga, putang ina, tinitwist na naman yung kanyang mga sinasabi. But then anyways, kahit naman anong sabihin ni Inday Sara na i-twist na itong mga ito, nandito naman tayo para i-debunk itong mga hayop na ito. Tsaka hindi naman bababa yung trust rating ni Inday Sara dahil dyan eh. Actually, kung ako, Inday, talaga marami kang kilalang mga gunman.
Pwede ba natin gamitin yung mga gunman na yan para patayin lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas pag presidente ka na? Ako gusto ko pa yun. Oh, puta ka na kung mamatay, ipapatay lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Oo, gusto ko yan. So, supportan ko si Inday. Baka ang trust rating ni Inday, pag sinabi ni Inday, huwag kayong mag-alala, marami akong kilalang mga hitman, ipapapatay ko lahat ng mga tarantado magnanakaw sa Pilipinas. Maniwala kayo, baka ang trust rating ni Inday maging 110. Pumalag si VP Sara Duterte sa gumamit daw ng splice video niya na nagsasabing kaya raw niyang mag-hire ng gunman sa halagang 5,000 piso. Misleading daw yan. Pero ang prosekusyon sa kanyang impeachment trial, hindi na iwasang ikonekta ito sa alegasyong grave threats laban sa bise. Sus! Ikonekta na naman sa grave threat. So, ibig sabihin, magbabayad na si Inday Sara ng 5,000 para pumatay kay Bongbong. Ayan ngayon yung sinasabi ni Erwin Tulfo na ano tong mga nakausap, di ba tinanong NBI, ano tong mga nakausap ng mga hitman kay napapatay sa pamilyang Marcos? Yan ba yung mga riding in tandem? Putang ina nyo. Ito na yun. Pag 5,000 riding in tandem, baka nga naglalakad lang yan. Wala pang bili motor yan. 5,000 lang eh. Check, kinonekta na naman. Sabi ko nga sa inyo, yung mga propagandista ng mga prosecution, putang ina lahat gagawin nila para masira lang nila si Inday Sara dahil alam nila hindi nila mapapa-impeach Inday. Sa kanyang interview sa The Hague, Netherlands, pinunan ni VP Sara ang anyay talamak ngayon na gun violence sa Pilipinas. Sa sobrang lala daw nito, posible raw makapag-hire ng gunman sa halagang 5,000 piso. Ano sabi? Sa sobrang lala ng krimen sa Pilipinas, kaya mo nang mag-hire sa halagang 5,000 piso. Ang ipinapaliwanag sa inyo ni Inday dito, sobrang hirap ng Pilipinas ngayon. Sobrang hapit ang mga Pilipino ngayon. Sobrang gipit ang mga Pilipino ngayon. At ang tendency ng kapag mahirap ka, gumawa ka ng masama para meron kang pantustos. Meron kang pinag-aaral na anak. O matino ka man tao. Wala ka namang maayos na trabaho. Mag-a-apply ka. Puta, taas ng hinihingi na requirement. Mag-a-apply ka lang, magbibenta ka ng ventilador sa SM, sa appliance center. Putang ina niyan, ang requirement, akala mo, kailangan rocket scientist ka. Engineer, with 2 years experience. Titinda ka lang ng ventilador. Kailangan matangkad ka. 6-footer ka. Putang ina, bakit? Saan ba nakalagay mga ventilador? Sa kisame? Ang tataas ng requirement ng mga trabaho rito. Tapos ito pa mga bossing. Natatandaan nyo si Boying Rimulya nung siya ang DOJ secretary. Ang daming mga PDL pinalabas niyan. Ang daming mga pinalabas na mga preso niyan. Oo, pinalaya na mga preso. Kahit hindi pa sila dapat lumaya, pinalaya na mga yan. So imaginein mo, gaano karami ang mga walang trabaho ngayon, lalong-lalo na yung mga ex-convict. Hindi man sila matatanggap sa trabaho. Yun nga, walang history, walang record. Hindi matanggap sa trabaho. Yung pa kayang ex-convict. Anong trabaho makukuha nun? So ano gagawin ng ex-convict pag nasa labas siya? Sanay siya gumawa na masama. Gagawa ulit ng kahayupan yun. Kaya ang dami ngayon na naman ng mga kriminal. Kita mo kaliwat kanan yung mga video na mamaril-maril na lang yung mga tao basta-basta. Oo, dahil yan sa kahirapan ng buhay at dahil dito sa ginawa nito ni Boying Rimulya, pinalabas lahat yung mga preso. Ang daming pinalabas na preso ng mga yan. Walang hiya na yan. O yun, ang problema natin ngayon. O yun yung sinasabi ni Inday na kahirapan ng buhay. Yun yung sinasabi ni Inday na 5,000. Dati milyon ang binabayad para pumatay ka ng tao. Sa hirap ng buhay ngayon, 5,000 na lang. Parang drugs din yan. O dati ang drugs, ang 1 gramo ng shabu, 10,000. Ngayon, ang 1 gramo ng shabu, dahil sa dami ng shabu sa Pilipinas, 500 na lang. Ganun. Ina nyo mga tanga kayo. Ang git ng bise, matutuwing din daw yan na extrajudicial killings. Pakinggan po natin ang sinabi dyan ng bise. Gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. Oh, it's not hindi siya personal. Hindi siya personal. Oo, ano yun? Parang, in-example lang niya yung sarili niya. Hindi niya in-example yung mga tao dyan. In-example niya yung sarili niya na kung meron akong asawa, tapos meron siyang kalaguyo. Oh, kaya kong mag-hire ng 5,000 sa hirap ng buhay ngayon. Magpo-post lang ako sa Facebook. Putang ina, baka magkaroon pa ng bidding yan. May babae, asawa ko. Putang ina yan. Hiring ako ng papatay sa babae ng asawa ko. Kung mapatay ninyo yung asawa ko, bonus na yon. Oh, 5K. 5K. PM for details. Putang ina, maniwala ka. Mayroong magme-message sa'yo. Ma'am, kunin ko na yan. 3K na lang. Oo. Subukan nyo mag-post ngayon. Post kayo social media. Putsang ina, niloko na naman ako ng mister ko. Lalo na pagka babae. Babae, pagka niloko ng mister, puta, lahat ng babae sa mundo galit sa'yo. Anong pangalan ng mister mo? Tangina, sinabi ko na nga, luka-luka yan eh. Di ba sinabi ko na sa'yo yung mister mo na yan, noon pa walang magagawang mabuti yan, wala akong tiwala sa mukha niyan eh. Tanungin mo yon, sino ka? Kilala ba kita? Hindi. Putang ina mo, hindi naman kita kilala, inaaway mo yung asawa ko. Kawawa kami mga lalaki. Sa totoo lang, pagka yung mga babae nag-post kayo sa social media ng crying emoji, kahit walang salita, crying emoji lang, lahat ng mga kaibigan ng mga babae magko-comment yan, niloko ka na naman. Sabi ko sa'yo, hayop yan eh.
Sabi ko sa'yo, di ba noong pa demonyo yan? Bakit mo inasawa yan? Tanginan yan, kawawa na naman kami mga lalaki, masama na naman kami. Kahit naman yung asawa namin, kaya siya ng emoji, ng lumuluha, kasi naghihiwa siya ng sibuyas. Kaya siya lumuluha. Ngayon po, comment ang mga chismosang mga kaibigan. Kahit yung mga matagal nang hindi nagko-comment, magko-comment yan. O, di ba? Niloko ka na naman. O, ano, hindi ka na natuto. O, tapos, naghihingi lang ng sorry sa'yo yan. Tapos, bati na naman kayo yan. Di ba? O, inan yan. Tapos, yung nagsasabi na kaibigan mo na yun, kakamit mo lang sa kanya ng 1 linggo. Hoy, nung 1 linggo lang kita kausap pa. Anong kinalaman mo sa asawa ko? Grabe kayo mga babae. Kung magkampihan kayo, sagad, judgmental kayo. Lagi kaming biktima. Oo, minsan isa lang ang kaya namin, humihiling kayo 3. Di namin kaya yun, lalo na sa edad namin. Di ba, Putragis? Umamin ka, Putragis, kaya yung 3, di mo na kaya yun. 2 lang, hirap ka na, alam ko yan. Di ba? Ay, ninyo. Minsan kahit pagod kami sa trabaho, magre-request kayo. Maligo ka na ha. Maliligo na naman, pagod pa ako. Ang inan yan. Minsan sa pagmamahal namin, ginagawa namin yan kahit na pinipeke na lang ni Putragis. Hindi naman totoong ano yan, masigasig. Oo. Di ba? Babalik tayo dito kay Inday Sara. Si Putragis, kung ano sinasabi nito, puro katarantaduhan na naman. Panggap lang yan si Putragis na masigasig pa yan. Kala mo yung model ng Parmaton yan, pero wag ka. Isang mabilis, tulog yan. So yun yung sinasabi ni Inday Sara dito. Ang sinasabi ni Inday Sara dito sa Pilipinas, ginamit ko na lang example yung sarili ko. Pero alam nito, matalino si Inday Sara, gusto niyang i-trigger talaga itong mga haters niya dito sa Pilipinas. Gusto niyang i-trigger itong mga haters sa Pilipinas. Kaya in-example niya yung sarili niya. May asawa ko ng babae. Bocha, meron ako 5,000. Papatayin yung babae. Ang sinasabi niya dito, general, example yan, na ganun na lang ang halaga ng buhay ng tao ngayon. 5,000, kaya mo nang kumuha ng hitman. Mag-post ka sa social media, niloko ka ng asawa mo, 5K, bugbugin mo. Pucha, sabi ko sa'yo, mayroon yan, magko-comment. Bidding yan. 4,500 ako. 4,500 ka, 3K. 3K ka, 2K ako. Ganun, kahirap ang Pilipinas ngayon. Kakapit lahat sa patalim para lang sa pera. So tumataas ang violence. Yun yung ibig sabihin ni Inday Sara rito. Hindi ibig sabihin ni Inday Sara rito, may kilala siya na papatay ng 5,000 lang halaga. Pero ang sinasabi niya, it is possible sa current state ng kahirapan ng Pilipinas ngayon, it is possible na sa halagang 5,000, baka nga mataas pa yan eh. Sa halagang 1,000, pwede ka nang kumuha ng papatay sa mga kaaway mo, ganun. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence. Yun yung sinasabi niya, that is how bad gun violence here in the Philippines. Oo, na you can hire someone for 5,000 pesos para gumawa ng masama dito sa kalaban mo. Ganun ang estado ng violence sa Pilipinas ngayon. Bakit ang ano nila is, kita nyo na, sabi ko sa inyo si Inday Sara talaga, meron siyang alam ng mga hitman sa Pilipinas. Halagang 5,000 lang. Delikado ang Pangulo. Tangina niyan. Ang tatangan nyo talaga? In the Philippines is, and that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? Sinita naman ni VP Sara ang media organization na gumamit daw ng Anya Splice video ng kanyang pahayag. Kita mo, Splice video, Jing Power, salamat, putin lang. Ang hirap magpasaya ng mga Pilipino. Yung mga makukulay na ganyan, parang nung mga nakaraan, madalas kong nakikita yan. Ngayon, parang mas madalang pa sa pagtayo ng aldenteng kargada ni ni Randel Bunagan. Salamat Gumagana pa pala yung pakulay na yan. Akala ko hindi na gumagana yan. Boss D, lunchtime na. Online food delivery kita dyan. Puro naman kayo salita. Ayun yung Gcash ko, 0998-952-2379. Padala kayo pambiling hamburger. Puro naman kayo salita naman dyan. Para kayo mga taga Batangas talaga. Mga taga Tanawan kayo Mga anak ba kayo ni Cory Aquino? Magdadalawang oras tapusin ko na kaya itong paghihirap natin para makatulog do tayo lahat. Itong Abante kasi, putang ina nitong Abante na ito kung ano-anong
kung ano-anong banabalita nitong Abante na to. Sinisira si Inday Sara. daw na taken out of context ito para pagsimulan niya ng galit ng publiko at ng online engagement. Git pa ng bise, nagdulot ito ng mali at misleading na pananaw dahil sa kakulangan ng konteksto. Sa kabilang banda, hindi na iwasan ng prosekusyon ay konekta ang pahayag Yung dalawang unano, oh. Yung dalawang unano, ang pinakamaingay sa Kongreso, dalawang duwende yan, nuno sa punso. Putang ina, ang liliit na tao niyan. Ito pala si Adjong, tang ina, dalawang dangkal lang yung tangkad. Ang yayabang ng mga hayop na ito, kala mga six-footer kung makapagsalita. Putang ina to, mga pandak pala to. Ito si Ridon. Putya, pag ito natabig mo si Ridon, lolobo betlog mo. Ang ina, mga magulang nito, mga nuno sa punso. Putya, mukhang duwending itim eh. sa alegasyon grave threats sa kanyang impeachment case. Git nila, may violent... Ay, salamat naman. Kay Ivy Rose Sena. Good morning, Boss Dada. Good morning sa'yo, ha. Mabuhay ka. Mind at kabisado raw ng bise ang tungkol sa muling pantayan. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. With respect, I think the Vice President has a violent mind. Ay, ang ilan to, magnanakaw. Mga magnanakaw ng mga congressman. Totoo ba yon? Violent mind na naman. Tanga, ang sinasabi nga ni Inday Sara dito, sobrang violent na ng mga Pilipino at sobrang taas ng violence sa Pilipinas. You can get someone to hurt somebody for 5,000 pesos, ganun. Patunayan niya lang na mali si Inday Sara. Yun lang naman yun eh. You know what? Inday Sara is wrong. Oh, Inday Sara is wrong. Inday Sara is a fake news peddler. Why? The data shows, this data shows na mababa na ang crime rate sa Pilipinas. This is according to PNP. Ganun dapat. Pero yung putsang nakukunin nyo yung kanyang sinabi para lang sabihin na ganito ganyan. Boss D, muntikan ko na may bugang inumin ko kakatawa sa'yo. Bakit na naman? Kalabit pengi lang, kahit pagod pa. Oo nga, grabe kayo eh. Kinakalabit nyo kami kahit pagod kami ha. Kain tayo Morton steak, Wolfgang, para sa sacrifice ninyong mga banate. Puro ka naman ganyan, Shena eh. Kanina nagyaya ka sa Wildflower, ngayon naman sa sa Mortons. Wolfgang, ano ba yan? Okay na ako sa Longhorn lang ako. Masaya na ako sa Longhorn. Mura lang steak dun. Masarap din yung sides dun. Di ba? She's being prosecuted today on threats. The last thing I think any person being investigated on threats to do would be to talk about threats, no? Oy, paki mo. Wala nga siyang pakialam sa impeachment nyo. Yung usapin ng threats naman, wala naman kayo napatunayan doon. Pinagtawanan nga kayo doon sa usapin ng threats eh. Tanga pala kayo. Exactly yung pinag-usapan na naman po niyang muli. Yung po contracting a killer for 5,000. Yes, because that's possible. That's possible. Sabi ko nga sa ikaw Ridon. Oh, sabi mo. Hiring 5K. Gulpihin si Boss D. Maniwala ka, sabi ko sa iyo mag-aagawan yung mga yan. Dibs na yan. Ano ba yun? PM sent. Dami magaganon sa iyo yan. Boss, PM me. Yun yung ibig sabihin ni Inday Sara dito. Tangina, ang laki ng pisngi mo. Pwede yung utak mo napunta sa pisngi mo. Wala kayong mga utak. Juanabet, ha? Buti pa si Juanabet, pang losartan, may binigay pa. Mabuti na lang. Ayun, itong mga inutil talaga itong mga ito. Ayaw ko sanang tanggapin ng ating Vice Presidente ay mukhang meron siyang mga mastery doon sa patayan. Lol, mga magnanakaw. Sabi nila magnanakaw daw kayo, mastery sa patayan, ba't buhay pa kayo? Kung may mastery si Inday Sara sa patayan, putang ina niyo, patay na kayo lahat ngayon. Sa dami ng sinasabi niyo masakit na salita kay Inday, nang matay na kayo. Tanga, hindi niyo pwedeng lokohin ng taong bayan. Kung totoo na may mga mamamatay tao si Inday Sara sa kanyang arsenal, patay na kayo lahat. Patay na si Trillanes, patay ka na, patay na si Matibag. Lahat kayo nangamatay na. Kung totoo na may mga mamamatay tao si Inday Sara, kung talagang 5,000 kaya niya magpapatay ng tao, putang ina, matagal ka ng patay ngayon. Sa paniniraan nyo sa mga Duterte, sa pambababoy nyo sa mga Duterte, buhay pa kayo. Ibig sabihin, putsang ina, walang ganong kapasidad ng mga Duterte. Common sense. Yun ang common sense, Claire Castro. Sa dami ng mga vlogger na naninira kala sa mga Duterte, o kung totoo na meron silang mga Davao Death Squad, ganyan, ba't buhay pa kayo lahat? Sana nangamatay na kayo kung totoo na may Davao Death Squad at mayroong protector ang mga Duterte. Bakit nasa ICC si Pangulong Duterte kung totoo na influential sila at malawak ang kanilang impluwensya sa krimen sa Pilipinas? 'Di ba? Mixed chess ka? Aklan ng po, bobo, hindi nyo kayang panindigan yung mga pinagsasabi nyo na yan. Sa kalsada, no? Pagdating sa kaharasan, violence, I do not want to consider her having this knowledge and this mastery. Pero the opposite speaks otherwise. Siya po mismo ang naglalatag. Paano po niya ito? Oo, nilalatag niya na sobrang taas na ng krimen. Parang sa probinsya mo sa Mindanao. Di ba sa probinsya nyo sa Mindanao, taas ng krimen dyan? Puta nyo dyan, ang assassination missile. Nakita nyo na nakaraan? Oo, dyan yan, sa probinsya ng sa mga probinsya dyan sa Mindanao. Pucha, RPG ginagamit ng mga hitman dyan. Ay, style mo bulok. Oo, kung di ko pa alam, yung pamilya nyo dyan, baka mga warlord kayo dyan.
Kaya nakapwesto kayo dyan sa Mindanao. Tumigil nga kayo. Di ba? All is watch list dyan sa Japan. Nalalaman to a point na detalyado ang kanyang pag-illustrate. Wala pa naman komento si VP Sara sa mga sinabi ng mga House Prosecutor. Buwelta naman ng palasyo. Kung totoo raw na may makahire na gunman sa halagang 5,000 pesos, bakit daw hindi tumulong si VP Sara na matigil ang ganyang kalakaran? Mali, Claire. Sige. Matagal na siyang opisyal, matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata? Kung totoo ang kanyang binabanggit. Nga, kaya hindi masawata yan kasi nga, hindi nyo talaga nagigets yung ibig sabihin ni Inday Sara. Sino ba presidente ngayon, si Inday? Si Inday ang presidente. Sana nga ang sinabi mo dito, Claire Castro, yung sinasabi ni Inday Sara dun sa speech, na parang ang gulo-gulo na sa Pilipinas. Iba naman po kasi ang nire-report ng PNP sa atin. Ang nire-report po ng PNP sa atin, mababa na ang crime rate. So hindi natin alam kung saan nanggagaling yung datos ni Inday Sara na yun. But if you're gonna base it sa numbers na inire-report sa atin, and sa intelligence community, sa mga intelligence na nagagather natin, maayos ang bayang Pilipinas. Hindi totoo yung sinasabi niya. Ganun sana. Oo, ang sagot. Pero yung sinasabi mo na, kung totoo yung sinasabi niya, bakit hindi siya tumulong na masawata ito? Gago. Hindi man trabaho ng Vice President yun. Ilagay mo yung Vice President dyan sa peace and order. Tingnan ko, hindi maubos lahat yung mga kriminal na yan. Inalisan nyo nga siya ng kapangyarihan, di ba? O, di ba? Inuubos niya yung mga komunista sa mga eskwelahan. O, tinanggal niyo siya sa DepEd. O, umalis siya sa DepEd dahil puta, ninanakaw niyo yung pera ng DepEd. Yun lang sana sinabi mo dito, Auntie Claire. At saka sinasabi, kung totoo yung sinasabi ni Inday Sara na kaya niyang kumuha ng hitman para pumatay ng tao, di sana patay na ako. Buhay ka pa, Claire. Sa dami ng mga masasakit na salita na sinabi mo kay Inday Sara, kung talagang meron silang pattern of violence, sana naging biktima ka na nung pattern of violence nila. Di ba? Ay wala eh, buhay ka pa eh. Nakakapagsalita ka pa eh. Do ibig sabihin, hindi totoo na violente sila Inday Sara. Maaring ganun lang sila magsalita, pero hindi sila violente. Claire Castro, bobo ka talaga. Kaya yung sinasabi ko na kung ako magiging spokesperson niya, mas magaling ako sa'yo. Pag may sinabi si Inday Sara, yung the number speaks opposite. Oo, sino paniniwalaan natin? Si Vice President o itong numero na ibinigay sa atin ng PNP, kayo nang humusga. Kasi kami sa gobyerno, yan man mga PNP ang may hawak ng mga datos, sila man ang sumusolve ng mga krimen, pag sinabi nila na ganito, ganyan ang paninindigan natin, si Inday Sara. Wala naman siyang alam, di ba? Sana ganun ang sagot. Claire Castro, pakahina mo naman. Tungkol dito. Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay. Tingnan mo, bobo. Mahina talaga bombilya nitong abogado na to. Wala siyang sinabi na ginamit lang niya na example, okay? Analogy na sa sobrang hirap ng buhay sa Pilipinas, kaya mo nang kumuha ng hitman sa halagang 5,000. Ganun na tayo kagutom. Yun yung idea na gusto niyang maintindihan ninyo. Kaya nga dapat pinapanood nyo kasi yung mahaba na video, hindi yung may ikli lang eh. Nagagalit si Chel Jokno, dinidemanda ninyo, ini-ethics ninyo si Cayetano dahil sa spliced video. Ang hilig nyong mag-splice ng video tapos re-reactionan nyo. Panoorin nyo yung buo para hindi kayo nagmumukhang mangmang. Ang laki-laki ng sweldo mo, Claire Castro, tapos puro kamangmangan niyang mga ipinapakalat mo dyan. Sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit. Sa bago namang pahayag ni VP Sara, nanindigan siya na totoo at hindi raw clickbait ang gun violence ngayon. Madalas daw may napapaulat na pamamaril at patayan na tila kinasanay na makita sa balita ng mga Pilipino. Ang totoong araw ay hindi feel ng mga Pilipino na ligtas sila ngayon. Hindi daw ito pahayag para kay VP Sara, kundi para raw Yes, kasi yan yung sinasabi natin na si Inday Sara, pumupunta siya sa mga lugar eh. The problem with Bongbong Marcos is, mga bossing, Esmeralda Basay, buti na lang nandiyan ka, thank you very much. Kung wala ka, wala na. Naging madilim na tong mundo natin. Ito si Inday Sara. Yan yung gusto ko lang sabihin sa inyo, ha. Umiikot siya sa buong Pilipinas. Pag umiikot si Inday Sara sa buong Pilipinas, pinagkakaguluhan siya ng mga Pilipino. At pag pinagkaguluhan siya ng mga Pilipino, pag may nakakalapit sa kanya ng mga Pilipino, may mga sinasabi yung mga Pilipino sa kanila, "Ma'am, bilisan mo maging presidente. Kasi ma'am, sobrang hirap na ng buhay dito, ma'am. Ang gulo-gulo na dito. Yung anak ko dalaga na, baka ma-rape." Pagka nagpatuloy pa tong mga Marcos na to sa kapangyarihan, baka mga anak namin mapunta na sa baka maghahasa. Kaya sana maging presidente ka na, bilisan mo, ma. Kinakausap si Bongbong. Pag nagpupunta si Bongbong, minumura siya ng tao. Nakita mo nagpunta siya sa Davao, minumura siya. Mga estudyante yun, ha. Ang mga estudyante, mantakay mo, natutong magmura dahil kay Bongbong. Yung pasakay siya ng helicopter, yung pinost ko na video, pasakay siya ng helicopter, high school, puta, minumura siya ng mga estudyante. High school, ha. Hindi pa marunong magalit ang mga yan. Wala namang alam sa politika yan. Bakit minumura si Bongbong Marcos ng mga high school? Hindi kayo nagtataka? Ngayon nagagalit yung mga kritiko na, tinan mo yung mga estudyante, dahil sa mga Duterte yan, dahil palamura mga Duterte, pati mga estudyante palamura na gago. Sa sobrang hirap ng buhay ngayon, puta yung mga estudyante na yun, baka walang mga baon yan. Puta, natututo na sila. Ang kasalanan, may kasalanan niya. Yung presidente ng Pilipinas, alam na nila, aware na kahit kabataan, na putang ng problema ng salot ng Pilipinas si Bongbong.
Oh, di ba? Oh, yan yung si Bongbong pag nagpupunta, wala mang kinakausap ng mga Pilipino yan. Hindi man siya pinagkakaguluhan. Kala mo, ewan ko kung gaano ba kabaho yan kaya hindi nila lapitan. Si Inday Sara kahit saan magpunta, dinudumog yan. Sa Pilipinas, mula Apari hanggang Hulo. Pati nga sa probinsya ni Bongbong, pag nagpunta yan, pagkakaguluhan yan. Punta ng ibang bansa, nakakausap ni Inday yung mga Pilipino. Ito problema kay Claire Castro. Wala siyang nakakausap ng mga Pilipino kasi pag nakita siya, minumura siya. Putangin na mo. Ginaganon siya. Pangit. Di ba? O yun ang problema. So, alam ni Inday Sara yung sistema at naririnig niya yan sa mga tao. So alam niya, nahirap na mga Pilipino. Alam ng mga nasa administrasyon na hirap na Pilipino. Hindi. Bakit? Puta, nakatuon sila sa rocket. Space rocket, space shuttle sila nakatuon. Kabataan. Samantala, itinanggi rin ng palasyo ay ginit ni VP Sara na nakikipagsabuatan umano si Pangulong Marcos at dating Senador Antonio Trillanes sa International Criminal Court. Pakinggan natin ang pahayag nila siya. They are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Yun. Oh, bakit? O, di ba? Meron nga sinabi na yung mga taga... Paano mo sasabihin na hindi totoo yan? O, meron mga resibo, yung 18 Marines. May picture pa nung mga ICC officials, ng mga prosecutors na ginagastosan natin dito. Hotel. Hinahatid daw nila para sa mga investigasyon. Gumawa sila ng investigasyon dito gamit ang pera ng taong bayan. Tumira pa sila sa hotel ni Saldico para mag-case build up kay Pangulong Duterte at mapadala si Pangulong Duterte doon. Sino nagpadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa? Si Bongbong. Sumunod ba sila sa batas? Hindi. Oh. Tapos ngayon magagalit sila dito, i-deny nila ito. Hindi naman nagpunta mag-isa si Pangulong Duterte diyan sa ICC para magpakulong. Administrasyon natin yung nagpakulong sa kanya diyan. O anong sabi ng Amerika lately? Sabi ng Amerika, we are a sovereign country. Hindi kami papayag. We will not allow an international court, more so ICC, to na i-undermine yung aming mga laws dito, batas dito sa aming bansa. Hindi sila nakakaangat sa amin at gagawin namin ang lahat para yung ICC na yan mabuwag. Lahat ng mga alyado namin, kakausapin namin na mag-pull out dyan sa ICC na yan dahil pera-pera yan. Hindi pwede na yung batas ng international law ay mas angat kaysa sa soberanya mo sa law, sa batas sa mundo mo, sa earth. O yung batas mo dyan sa bayan mo, hindi pwede na mas angat sila. O aliw na aliw daw si Russell Barcoma. Salamat. O, kaya ayun. O, tapos ngayon ang Pilipinas nagpapasailalim pa rin sa ICC kahit hindi na tayo member. May responsibilidad tayo sa ICC, sa Interpol. Putang ina kahit hindi na tayo member ng ICC. Samantalang yung Amerika na ginojos natin, Paxilica, EDCA sites, putya sila galit sila sa ICC, ikaw hindi. O bakit? O kasi nga, nawi-weaponize nyo yung ICC para sa mga kalaban nyo sa politika dito. But soon it will end. Matatapos na yan. Very soon matatapos na yan. At lahat ng mga ginawa ninyo sa Bayang Pilipinas, pagtataksil sa Bayang Pilipinas, sisingilin kayo ng mga Pilipino dyan. Supporting ICC supporting Marcos. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Tutupad sa batas. Labag nga sa batas yung pagpapadala nyo kay Pangulong Duterte. Sabi ng batas, kailangan dumaan siya sa korte dito. Hindi nyo nga sinunod yun. Mga gago talaga kayo. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Paano sisisihin mo yung tatay niya? Hindi naman yung tatay niya naglakad sa ICC para magpakulong. Kayo man ang nagpakulong sa tatay niya doon. Paano sisisihin yung tatay niya? Bobo talaga to. Sisisihin yung tatay niya doon sa mga namatay? Putangin na yun sa mga nabangungot? Iilan man lang yung namatay sa war on drugs. Putya, lahat ng mga unsolved crimes nilagay sa extrajudicial killings. Kaya naging ganun yung numero ng extrajudicial killings. Kahit na yung mga binangungot, nasagasaan, natetano, puta isinama doon tas kasalanan ni Pangulong Duterte yun. Kita mo ilang counts ng di umanong murders. Yung kaso ni Pangulo sa Dahig, 44 counts. Tapos 30,000. Sinasabi niyo 30,000 na namatay nung war on drugs, 44 counts lang ng murder. Yung kanyang kinakaharap doon, mga gago kayo. Ang ina nyo. Puros kayo mga kabulastugan talaga eh. Sagot naman ni Trillanes na hihibang na raw si VP Sara. Oh, yan na. Si Trillanes na aso ni Bongbong. O, tingnan ninyo, ha? Maganda yung sinabi dito ni Inday Sara sa kanyang speech. Hindi niyo ba napapansin si Trillanes? Nagsimula si Trillanes kay ERAP. Nilalabanan ni Trillanes yung corruption nung panahon ni ERAP. Nung naging si Gloria, nilabanan niya yung corruption nung panahon ni Gloria. Nung panahon ni Pinoy, nanahimik siya.
Tapos nung presidente na si Pangulong Duterte, naging ano ulit siya. Nilalabanan niya ulit yung mga korupsyon nung panahon ni Pangulong Duterte. Tapos nung presidente na si Bongbong Marcos, nanahimik ulit siya. Sa kay Pinoy at saka kay Bongbong, hindi siya lumaban sa korupsyon. Doon lang sa mga kalaban ng mga Aquino. So sino talaga amo niya? Aquino o Marcos? Kayo na ang bahalang sumagot. Sinong amo ni Trillanes? Si mga Aquino o mga Marcos? Kaya sabi ko sa inyo yung dilawan at saka yung pulahan, isang lahi lang yan. Lahi yan ng mga kawatan. No wonder why Trillanes matahimik siya nung panahon ni Pinoy at saka tahimik siya ngayong panahon ni Bongbong pagdating sa korupsyon. Sinisilip nila yung korupsyon ni Inday Sara pero grabe, korupsyon ngayon. Wala siyang masasabi doon. Wala siyang sinasabi doon. Sabi niya, hindi, focus ako sa mga Duterte. Bakit? Diba? Dati yung Magdalo, tuwan-tuwa tayo sa Magdalo, kaya nga nanalong senador ito natuwa tayo sa Magdalo kasi lumalaban sila sa korupsyon. Korupsyon ni Gloria. Bakit ngayon biglang hindi na sila nagsasalita sa korupsyon ng mga Marcos? Bakit? Bunga raw ng ilang taon na investigasyon sa drug war ni Duterte ang kaso ng dating Pangulo. Okay, I just have to point out kasi sinasabi ni VP Sara, pag nag-hire ka ng killer, that's extrajudicial killing of EJK. But in the local and international context of law, EJK is state-sponsored or state-encouraged killing beyond what is allowed by law. Hindi ang normal killing by anybody else ng private citizens. So, Yun na nga. So sa international law, iba ang interpretasyon nila sa batas dito sa Pilipinas. Magkaiba. Bakit natin susundin yung batas sa ibang bansa? Mga tanga. Dapat susundin natin yung batas natin dito sa Pilipinas, mga bobo. Diba? Kaya mga bossing, yung speech na yan, itutuloy natin yung speech na yan. Pakikinggan natin yan sa mga susunod nating mga vlog. Okay? Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Salamat sa lahat ng mga nakinig. Mabuhay kayo. Iano na natin ito. I-upload natin itong video na ito. Sa lahat ng mga hindi nakapanood, panoorin nyo yung video. I-upload natin to. Maraming salamat sa inyong lahat. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Pag nagising ako ulit na maga bukas, live tayo ulit. Live lang tayo ng live para mas marami tayong mga mabanatan ng mga tarantaduhan ng gobyerno. Mabuhay kayo. Salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kita-kita po tayo ulit bukas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.
walang hanggan.